Yan mga tol, isang magpalang umaga sa ating lahat. Kakagising ko lang at yung mga dalawang bata na nailigtas ko sa kagubatan ay nandito sa tahanan ko ngayon. Nag-shade lang ako mga tol dahil masakit yung mata ko sa sinag ng araw. Dahil nga ay dumating kami dito sa bahay na mga banda alauna ng umaga, alas 12 ba yun? So hindi ako nakapasok dito sa amin dahil tulog na yung asawa ko, tapos yung kapatid kong lalaki ay dito din sa labas natulog. So sa ngayon ay umalis muna yung kapatid ko at nagpunta na sa kanyang trabaho. Hindi ko na lang sila ginising para makatulog sila ng maayos. So itong dalawang bata na kasama ko ay dito kami sa labas natulog. Yan, nandito yung mga bata ay hanggang ngayon tulog pa rin. Wala pang kain ito dahil tulog pa. Mamaya ay gigisingin ko ito para mapapakain ko. May mga kami, nadala kaming saging na daanan namin. Ito lang yung kinain namin kagabi, pero hilaw pa yung iba. Yung iba medyo nahinog na. Yung mga anak ko ay tulog pa rin. Yung asawa ko kakagising lang, nagpakulo ng tubig. So buti na lang at yung kalagayan ng aking asawa ngayon ay medyo okay na. At yung kanyang paa ay medyo na natuyo na yung sugat sa kanyang paa. So na siya, makakalakad na siya. Dahan-dahan. Yan, kape. Damat. Kape muna tayo mga tol. Update lang ako mga tol at salamat naman at nakarating kami dito. At patuloy na nailigtas ko itong dalawang bata. So pansamantala ay dito muna sila. Pinabihis ko, ginising ko sila mga alas 4 ng umaga at binihisan ko yung mga bata. So pinatulog ko sila uli. Hindi ko muna sila ngayon. So pagkatapos nilang magising ngayon, papakainin ko muna. So may mga damit naman dito sa anak ko na kasya nila. Habang wala pa akong maibigay sa mga batang ito, dito muna sila pansamantala. Kapag may pera ako na pamasahe namin at saka ko na ihatid itong mga bata. Pero tulog pa talaga mga tol.
Grabe. Gusto ko sanang matulog pero yan, ano na ako, nakabangon na ako. Sakit, grabe, sobrang sakit ng likod ko. Maghanap muna ako ngayon ng magpahilot muna siguro ako. Grabe, sobrang sakit ng balikat ko dito. Itong bata, yung kapatid niya na mas matanda sa kanya, sabi niya dito daw muna sila, hindi daw sila uwi muna sa kanila, gusto daw nila dito muna pansamantala. Yung sinabi ko sa kanila, kapag may padala na ako sa kanila para maihatid ko sa kanilang tahanan, kailangan ko munang magpahilot. Grabe, sobrang sakit talaga ng likod ko. Maraming puyat mga bata. Tulog na tulog talaga. So, itong isa dito yan natulog kanina. Katabi sila. Tapos ako dito sa duyan. So, pagbangon ko ay lumipat yung isa. Maghanda muna ako ngayon ng agahan namin. Maghanap ako ngayon ng pwede naming ulamin. Hindi pa ako hindi pa ako balik agad doon sa kagubatan. Dahil pagkatapos nito, maihatid itong mga bata, ay kailangan ko munang bisitahin yung mama ko doon sa tinitirhan ng aking mama. O pupuntahan ko muna doon para bisitahin ko rin kung ano yung kalagayan ng aking mama doon. Mga tagal-tagal na rin na ilang linggo na rin na hindi ko natingnan yung mama ko, kung kumusta na yung mama ko, kung may magamit pa ba yung mama ko doon, yung mga pangangailangan ng mama ko. So, kailangan ko pang puntahan yung mama ko pagkatapos kong maihatid itong mga bata. Parang hindi ako salita na diretso mga tol kasi masakit kasi yung likuran ko. Sobrang sakit talaga itong kanang balikat ko. Gusto sanang imasahe ako ng aking asawa, pero ang problema parang walang masyadong lakas yung mga kamay niya, dahil yun nga ay minsan pabalik-balik yung yung ginhawa ng aking yung hininga ng aking asawa, medyo dahil sa kanyang pagbubuntis. Minsan parang magsusuka siya, pero yung kanyang paa ay medyo natuyo na. Ano muna ako ngayon, may ulam ng mga batang ito.
Grabe. So, yun mga tol, update lang ako dito sa aking tahanan at salamat naman at ligtas kaming nakaalis doon sa kagubatan. Unang-una ay ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos na pinagkalooban niya tayo ng lakas ng pangangatawan. Kahit mahirap yung buhay, ang importante ay wala tayong karamdaman. So, pangalawa, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga giliw nating tagapanood, patuloy na nagsubaybay sa aking YouTube channel. So, sa pamamagitan po ng inyong panonood ay malaking tulong po yun sa akin. Salamat po ng napakarami sa inyo at God bless po sa inyong lahat. Magandang umaga sa ating lahat mga tol. Hindi pa rin nagising yung mga bata. Parang nanaginip itong isa. Taan eh. Init ng kalong. Medyo mainit itong isa. Itong pala iyakin na bata. Medyo mainit ito. May lagnat ng batang ito. Medyo mainit nga talaga. Mula ng pagdating namin kagabi mga tol ay hindi pa talaga nakakain ng kanin itong mga bata. So nakadaan kami ng tindahan. So pwede man akong makautang doon. Dito mo lang malapit sa aking tahanan, may tindahan dito. Nangutang ako ng tinapay kagabi at saka isang lata ng sardinas. So yun ang pinapakain ko sa kanila. So, paggising nitong mga batang ito, so ngayon sila makakatikim uli ng kanin. So nagsaing na yung asawa ko kanina. So yung ulam na lang yung ihanda ko para magkakain ng maayos itong mga bata. So, manguha muna ako ngayon ng mga gulay para may ulam kami. Grabe itong batang to, yung tinapay kahapon, yung natikman yung tinapay kahapon, parang ayaw ng tawag nun, diretso, lunok na lang diretso ba? Parang wala nang hindi na niya inano ba? Hindi tawag doon. Diretso tulon ka agad. Naginip itong batang ito ha. Ano, sige magkibot-kibot ng baba ng dong damgo ka dong. Grabe, sobrang pagod niya talaga mga tol. Tingnan mo yung ano niya. Sobrang pagod niya talaga. Yung kapatid niyang lalaki. Balisa talaga yung bata mga tol. May karamdaman talaga ng bata. Medyo mainit. Medyo mainit talaga siya. Pagkagising nito ay papaliguan itong mga batang ito para mag ano yung ano niya, para maging fresco yung ano niya. Pagkatapos ito maligo, habang naghahanap ako
habang naghahanap ako ng ulam, papaliguan ko muna ito para pagkatapos ay makakain sila. Manguha muna ako ng mga gulay mga tol para makakain itong mga batang ito. Ay nako.